Stain away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga! Hello, Pride for you. ACS. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Halina't gumising sa isang masaganang Pinas, kung saan may bayanihan, kasama ang mga nagtataguyod sa ating agrikultura. Kasama ka rin dito, ikaw mismo. Dahil sa masaganang Pinas, lahat tayo may benepisyo. Tuwing Sabado, alas 10:30 ng umaga. Samahan niyo kami at ang Department of Agriculture sa isang oras na talakayan ng higit na mahahalagang usaping pang-agrikultura. Masaganang Pinas sa DZRH. Tara na, halika na, tayo na sa masaganang Pinas. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! Araw-araw, iba't ibang mga bagay na dapat pagtagumpayan. Ang subok kong partner ay MX3 Capsule. Research-based na tested and proven. Helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom 2 capsules araw-araw. Kasabay ng proper diet and exercise. I am able to make it with the right partner. MX3, dito ako bilib! Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefacton, amoy nakaka-joyful! This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Bahagi na ng chat culture o online messaging convention ang paggamit ng emojis, kadalasan mas kilala sa tawag na smiley. Ito ay mga pictogram na nagpapakita ng iba't ibang emosyon. Ginagamit ito para bigyang mukha at bigyang diin ang pagtawa, pag-iyak, pagngiti o pagsimangot na hindi na ipapabatid ng text lamang. Minsan pa nga ang mga emoji ay stand-alone reaction na hindi mo na kailangan mag-type pa ng mensahe dahil sa pagsasend lamang ng emoji na ipababatid mo na ang emosyon na nais mong iparating. Kaya lamang dahil sa kakayanan nitong magparating ng mga extreme emotions sa chat, may kakayanan din itong pagtakpan ang totoong nararamdaman ng isang taong nagsisend nito.
Ayon yan sa pag-aaral ng isang emotional behavior expert mula sa University of Tokyo. Sinuri nito ang texting habit ng mga edad 11 to 26 years old at napag-alaman na kadalasan gumagamit ang mga ito ng mga happy o smiley emoji para itago ang galit o pagkadismaya para maging mas positibo ang mensahe na ipinapadala o sinasabi ng mga ito. Mapapansin din ang mga ganitong practice kapag ang kausap daw nila ay mga taong nasa mataas na social status, nakatatanda o yung mga nasa group chat. Mas tapat o hayag naman ang kanilang emosyon na naipababatid kapag one-on-one chat. Nakita rin sa pag-aaral na ang mga nagtatago ng emosyon sa pamamagitan ng emoji ay yung mga hirap ding magpahayag ng sarili nilang damdamin sa online chat o sa personal. Kaya naman sa susunod na may kausap ka na mahilig gumamit ng emoji o smiley, subukan pa rin nating mga musta kung kailangan ba nila ng taong makakausap at makukwentuhan kung kailangan. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH Operation Tulong. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Pilipinas. Ngayon po ay araw ng Martes, Tuesday, June 16, 2026. Samahan niyo po ako hanggang alas 11 ng umaga dito sa DZRH Operation Tulong. Minus po muna ang ating Wonder Woman, Miss May Binauhan, na naandyan pa rin ngayon sa Mindanao. Dahil naghahatid nga po ng tulong para naman sa ating mga kababayang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol. Ito po si Wina Pearl Hesoro para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pero bago po ang mga talakayan natin ngayong umaga, pasok mo po muna tayo ng report. Flash Report. Flash Report! Ateneo player EJ Capihe Jr. dumating na sa NBI. Ang buong detalye sa report ni RH15, Giselle Ricafort. Giselle? Wina, dumating na si Ateneo player EJ Capihe Jr. dito sa National Bureau of Investigation para sa pasabina ng Homicide Division. Present din dito si Attorney Pelayo Lawrence Cubison, ang abogado naman noong isa sa mga coach ng Ateneo de Manila University men's basketball team. Nang usisain ng media doon sa insidente na ikinamatay ni na Ateneo Kagers Rene Baterbonia at ni Divine Adili, no comment yung maikling tugon ng player. Kanina dumating din dito si Attorney Raymond Rojas pero hindi pa malinaw kung sino yung kanyang kinakatawan. Si Coach Tab Baldwin na kasama sa mahigit 20 na ipinasabina ng Homicide Division, wala pa rin paramdam dito sa NBI hanggang ngayon. Matatandaan na bumuo yung NBI ng task force na tututok doon sa investigasyon ng pagkamatay ng Ateneo players sa Dipakulaw, Aurora na nangyari
noong June 8. Bagamat sa initial findings ng Aurora Police ay walang foul play doon sa nangyaring trahedya, muli daw yan na sinisilip ng Bureau sa ngayon. Inaantabayanan pa ngayon ng mga mamamahayag dito sa tanggapan ng NBI sa Pasay City kung sino-sino pa doon sa mahigit 20 na individual na ipinasabina ng Homicide Division yung sisipot dito sa tanggapan, kasama na si Coach Baldwin na walang paramdam din doon sa pasabina ng PNP CIDG kahapon. Iyan muna ang litas mula dito sa NBI. Ito si Giselle Ricofort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. Maraming salamat, Giselle Ricafort. Uy, good morning po. Magandang umaga sa ating mga kababayan dyan. Good morning sa ating mga nanay at tatay, kay ate at kuya, sa ating mga lolo't lola dyan. Siguro ngayon yung iba nagluluto na para sa tanghalian, lalo na pangalawang araw na. Second day of school ng ating mga estudyante mula ho sa private schools. At ito naman nga po mula sa public schools ay pangalawang linggo na yan na parati nating binabanggit, sinasabi sa ating mga estudyante na ingat-ingat po tayo. Dahil kahapon nga po binabanggit ng Pag-asa na itong linggong ito asahan natin na mayroong mga pag-ulan na. Lalo na sa Sabado na binabanggit nga nilang posibleng may pumasok na sama ng panahon sa ating Philippine Area of Responsibility. Maya-maya po makikibalita tayo sa DOST Pag-asa. At syempre ang ating DZRH Operation Tulong Team nandoon pa rin po ngayon sa Mindanao. Mamaya po makikibalita rin tayo dyan. Live na live ang ating Wonder Woman. Nandun po sila ngayon sa Cotabato City. Partikular na po dyan sa Kalanganan 2 sa Cotabato City. Kasama po ang Aboitiz Power at Davao Light Foundation. Katuwang po ang DZRH Operation Tulong, patuloy po ang pagsasagawa ngayong araw ng Palugaw Feeding Mission. Mamaya po tatanungin natin, nakakailang kaldero na ba sila ngayong araw pa lamang? At syempre meron din po tayong pasyente ngayong umaga. One po ay walang iba kundi si Tatay Hector Garcia Ranyola. Siya po ay 66 years old mula po sa Caloocan City. Maya-maya po makakausap din natin si Tatay Hector. Sa atin po yung pagbabalik, Pilipinas ang oras, 10:30 ng umaga. Ang oras. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. May arte? May budget? Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya, wow, white rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Fagcon, amoy nakaka-joyful! Jig Manikad po,
Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayaw! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Wow, ang saya. Isang barangay na labada? Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan. Sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan! Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue! ACS! Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong pumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong pumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS! Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS! Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa Wizard TV, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.
Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Nine, good morning, Lakay! Good morning, sister. At good morning. Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmona sa giiwan sa inyo na isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Good Better News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. NBS, Trending and Battle Show. Nakahandang sa ating balitan mga kaibigan sa Rapido Hataw. Public Service Hour. Siyempre pa, una sa Pilipinas. Una Ayan sa... ang kabuhanan din pala tuntunan ng break time. Sabay niyo na po ang mga balita at talakayan sa Balansyado. Maraming salamat. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si... Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong DZRH Operation Tulong. (10:41) na po ng umaga at sa punto pong ito atin na pong makakausap ang ating pasyente ngayong araw po ng Tuesday. Walang iba kundi si Tatay Hector Garcia Ranyola. Siya po ay 66 years old mula po dyan sa Caloocan City. Si Tatay Hector po ay byudo, wala rin po siyang anak at sa ngayon po ay wala din siyang trabaho. January 14, 2026, nakaramdam ng hindi maganda sa pangangatawan si Tatay Hector. Kaya po nagpasya siyang magpa-check up sa ospital. Na-diagnose po siyang meron pong hypertension, diabetes, benign prostatic hyperplasia, at dahil po dyan, kailangan niyang magpa-laboratory.
Pero dahil nga po sa kahirapan, hindi po niya ito magawa. Hindi na rin po si Tatay Hector nakakainom ng gamot sa tamang oras. At sa ngayon nga po, tanging ang kanyang kapatid ang kasama niya sa buhay. Tumutulong din po itong kapatid niya sa kanyang pagpapagamot at saka ito pong mga kaibigan at kakilala ni Tatay Hector. Pero hindi naman nga po ito sapat para makapagpagamot si tatay. Kaya po si Tatay Hector lumapit po sa DZRH Operation Tulong para humingi po ng medical assistance. Magandang umaga po, Tatay Hector. Magandang umaga po, ma'am. Opo, magandang umaga po, Tatay Hector. Tatay, kamusta po kayo? Ito nga po, hindi po ako makainom ng gamot ko. Hindi, opo, sa ngayon tatay, ang tumutulong po sa inyo ay yung kapatid nyo po. Opo, tatay, pwede po ba tayong lumapit onti sa sa cellphone nyo? Medyo mahina po. O kaya, Kuya Het, baka pwede nating palakasan ng onte. Ayan. Malakas na po ito, ma'am. Malakas na. Okay po. Sige po, Tatay Hector. Opo, Tatay Hector. Yes po? Nananawagan po ako sa mga... Opo, wait lang Tatay Hector po. Tawagan po namin ulit kayo kasi medyo po mahina ang inyong boses. Paki-establish nga po ulit ng kanyang linya. Ayan, binabanggit po natin si Tatay Hector Garcia Ranyola mula nga po dyan sa Caloocan City. Biyudo po si Tatay Hector, walang anak at wala din pong trabaho. Na-diagnose po siyang meron pong hypertension, diabetes, benign prostatic hyperplasia. Kinakailangan pong magpalaboratory ni Tatay Hector. Pero dahil nga po sa kahirapan, hindi niya po nagagawa itong laboratory. Hindi rin po si Tatay Hector nakakainom po ng gamot sa tamang oras dahil nga po siguro kulang po sa pambili ng gamot. Tanging kapatid niya po ang kanyang kasama sa buhay at tumutulong po sa kanya sa pagpapagamot, pati na rin po ang kanyang mga kaibigan at kakilala. Hindi naman po ito sapat kaya po lumalapit po si Tatay Hector sa atin sa DZRH Operation Tulong upang humingi po ng medical assistance. Okay na po ba si Tatay Hector? Ayan, ini-establish lang po natin ang linya ni Tatay Hector dahil kanina nga po medyo mahina ang kanyang signal, ang kanyang boses. Babalikan po natin yan, Pilipinas ang oras, 10:44 ng umaga. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Fabcon, amoy nakaka-joyful! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Fabcon, amoy nakaka-joyful! We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV.
Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinauhan sa DZRH Operation Tulong. DZRH Operation Tulong. Nasa kabilang linya na po ulit natin si Tatay Hector Garcia Ranyola. Magandang umaga po ulit, Tatay Hector. Magandang umaga po. Ayun. Opo, Tatay Hector, kamusta po kayo? Eto nga po may sakit pa rin po ako. Hindi po kasi ako makabili ng gamot dahil po sa kahirapan sa buhay. Opo, Tatay Hector. Tapos ngayon po ang kasama nyo po sa buhay, yung kapatid nyo po. Opo. Opo, bukod po sa kapatid nyo, Tatay Hector, inaasahan nyo rin po nga nagbibigay sa inyo itong inyong mga kaibigan. Opo yun, tama po yun. Tapos Tatay, ang banggit nga po sa inyo ng doktor sa ospital nung nagpa-check up kayo ay kailangan nyo pong sumailalim sa laboratory. Anong laboratory po kaya ito, Tatay Hector? Ito po yun nakalista po dito sa... Sige po, basahin po. Sige po, Tatay Hector. Pero bukod Tatay Hector dito sa laboratory na kailangan nyong gawin, meron po ba nga gamot? Itong binabanggit natin dito hindi po kayo nakakainom sa tamang oras po ng gamot. Anong gamot po yung iniinom nyo, Tatay? Ito po ang mga gamot ko po. Go ahead, Tatay. Mesartan. Losartan, opo. Tapos, magkano naman, Tatay, ang inaabot nyo kapag bumibili ho kayo ng gamot? Weekly po ba o pang isang buwan? Pahinto-hinto ho Pahinto-hinto. Sabi po kasi ni doktor, continuous po. Para tuloy po ang complete healing po. Opo, Tatay, wait lang ha. Wait ka lang dyan, Tatay. Pasok mo muna tayo ng report. Flash Report. Flash Report! Blue Ribbon hearing ng Maleta Boys. Kanselado na. Bakit naman? Ang buong detalye sa report ni RH52 Edniel Parosa. Edniel? Hindi na matutuloy sa original na plano itong Blue Ribbon event ng tinaguriang Maleta Boys. Dito yan sa Double Gem EDSA Garden Events Place sa lungsod ng Mandaluyong. Yan ang inilabas na opisyal na pahayag ng nasabing events place matapos nga itong pagtitipon ng marami-rami na ito mga supporters at vloggers ng tinaguriang Maleta Boys o yung dating bagmen ni ex-Congressman Saldico. Sa ilalim ito ng MRT station ng Ortigas ngayong umaga. Sa kanilang pahayag, binigyan din ng Double Gem EDSA Garden Events Place na wala silang affiliation o kung anuman sa organizers maging sa mga participant ng nabanggit na event. At ang tanging role lamang daw nila ay ang maging independent events venue provider. Sa kabila nito ay wala nang ibinigay na dahilan itong Double Gem EDSA kung bakit kinansila na ng tuluyan itong event dito sa EDSA Mandaluyong ngayong umaga. Kapatid na kanina lamang ay dumating dito sina ex-Ilocos Sur Governor Chavit Singson, maging si Presidential Sister Senator Amy Marcos, pero parehas sila na hindi pinapasok ng caretakers. Ang unang dahilan na ating nakuha ay dahil sa security reasons o inaayos pa rin seguridad ditong nabanggit na events place.
Pero eto nga, mayroon ng anunsyo ngayong umaga na canceled muna yung event dito sa nabanggit na lugar. Dahil naman sa pagmamatigas sa events place, isara muna itong gate. Nauwi sa protesta, pagtitipon ng pro-Duterte vloggers. Pangan yung kanilang megaphone, nagisigaw sila na pagpapahintulot na ituloy itong binansagan nilang hearing sa flood control scandal. Bilang tugon naman ng PNP, pumosisyon na itong Civil Management Disturbance Team ng Eastern Police District at nag-formation ng alabarikada sa bahagi ng EDSA southbound, pero sila nakaharap sa sidewalk doon sa mga nagpo-protesta o mga pro-Duterte vloggers. Wala namang girian na nangyari, pero kanina bahagi nagkatensyon sa pagitan ng mainstream media at itong vloggers dahil sa inirereklamo ng vloggers yung umano'y siksikan dito sa nabanggit na lugar. Naririnig natin kanina, ilang vlogger ay nagbabamta pa sa megaphone. Nakakalat ka rin daw ang mainstream media kapag nagpatuloy itong tension dito. Pero sa ngayon, hindi naman lumala itong init ng ulo ng ilan. Pero yung mga pro-Duterte vloggers at yung mga taga-suporta na umano'y Maleta Boys ay nandito pa rin sa harap ng Double Gem Garden Events Place sa EDSA Mandaluyong. Ako si Edniel Parrosa ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Flash Report. Flash Report! Basta't may nangyari, unang maririnig sa kauna-unahan. DZRH Flash Report! Maraming salamat, RH52 Edniel Parrosa. Samantala, balikan na ho natin si Tatay Hector Ranyola. Tatay Hector, magandang umaga po ulit. Magandang umaga Opo. po. Sige po, Tatay Hector, nasa inyo po ang pagkakataon. Manawagan po kayo sa ating mga kababayan, Tatay Hector. Nananawagan po ako sa mga nakakaluwag sa buhay at may magandang puso. Natulungan niyo po ako na mabili ko po lahat ang aking gamot nang ako po ay tuluyang gumaling. Dito po sa quotation ko po, nariniseta po ni Doktora Rose Evelyn Pinacate ng Valenzuela Medical Center ay nagkakahalaga po ng 14,127.50 centavos. Ito pong quotation na ito, nakuha ko po sa Mercury Drug branch Sangandaan, Caloocan City. Ito po ay galing po sa reseta ni Doktora Evelyn Rose Pinacate ng Valenzuela Medical Center. Ang sabi po kasi ng doktor, dapat po continuous na pag-inom para gumaling po ako. Sa kahirapan po ng aking buhay, putol-putol po ang pag-inom ko po eh. Dati ho kasi on-call welder po ako eh. Dahil po sa naramdaman kong sakit, hindi na po ako makagawa ng maayos eh. Kaya po nananawagan po ali ako sa may nakakaluwag sa buhay at magandang puso, tulungan niyo po ako na mabili ko po lahat ng aking gamot nang ako po ay tuluyan ng gumaling at makapagtrabaho muli. Ang isa pa ho sa gabi ho, hindi ako makatulog eh. Hirap na hirap po ako eh. Kulang po ako sa tulog kasi ho, ihi ako ng ihi eh. Kaya paggawa ko rin ho, ganyan po nararanasan ko eh. Naabala po ako eh, dahil po sa sakit ko pong prostate eh. Dati po wala naman po akong ganito eh. Kaya nakakagawa po ako ng maayos eh.
ma'am. Salamat po. Apo. Ayan, para po sa ating mga kababayan sa may mga mabubuting puso, pwede po kayong magpadala po sa GCash account ng DZRH Operation Tulong sa 0956-197-9471. Ulitin ko po, 0956-197-9471. Pwede po kayo dyan magpadala po ng inyong tulong para kay Tatay Hector Ranyola. Lagay nyo lang po dyan, Hector Ranyola. Pero Tatay Hector, pansamantala tanggapin nyo po muna ang ibibigay po sa inyo ng DZRH Operation Tulong mula po sa ating regular donor. 2,000 pesos po, Tatay Hector, mula po sa ating Senator Lito Lapid. At hindi lang po yan, Tatay Hector, tanggapin nyo rin po ang 3,000 pesos mula po kay MG Forex sa kaibigan po ng ating lakay Deo Macalma kay Sir Michael Gaim. Sige po, Tatay Hector, nasa inyo pong pagkakataon para po magpasalamat. Maraming pong salamat, Senator Lito Lapid, at sa lahat po ng staff ng DZRH, lalo na po kay Ma'am Helena Cinto at si Ma'am Isa Gabriel. Nalubusang tinulungan po ako at nagkalasakit po na ma-live radio interview po ako para manawagan. At salamat din po sa lahat po ng staff ng DZRH Operation Tulong. Pagpalain po kayo ng Diyos. Ayun. Opo, Tatay Hector. Pa-check up na po kayo ha. Pa-check up na po at pagaling po kayo. Bili na rin po kayo ng gamot. Ayun. Ang nakausap po natin ngayong umaga ay si Tatay Hector Garcia Ranyola mula po sa Caloocan City. Muli po, maraming salamat po sa ating regular donor, Senator Lito Lapid. At kay MG Forex, Michael Guy, maraming salamat po. At sa mga gusto pa pong tumulong kay Sir Hector Ranyola, maraming salamat po. Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Pinahuhan sa DZRH Operation Tulong. 1 minuto na lang po bago mag-alas 11 ng umaga. Pasok po muna tayo ng balita. Kaligtasan ng mga estudyante sa banta ng The Big One. Muli pong pinatitiyak ni Manila Mayor Isko Moreno sa mga otoridad. Buong detalye sa report ni RH9 Tina Nolasco. Tina? Wina, muling pinaalalahanan nga ni Manila Mayor Isko Moreno ang mga paaralan sa Maynila at mga kaukulang ahensya ng gobyerno para sa regular na pagsasagawa ng buwanang earthquake drill sa mga eskwelahan. Sa isinagawang 43rd City Government of Manila Directional Meeting, pinaalalahanan ng alkalde ang Schools Division Office Superintendent na si Cheryl Gayola kaugnay ng naturang direktiba upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at school personnel. Ayon kay Mayor Isko, mahalagang maihanda ang mga mag-aaral at kawani ng paaralan sa anumang sakuna, lalo na sa posibilidad ng pinangangambahang The Big One upang matiyak ang kanilang kaligtasan sa oras ng emergency. Inatasan din ni Yorme ang Manila Police District at Manila Traffic and Parking Bureau na maging visible sa paligid ng mga paaralan upang mapanatili ang kaayusan at seguridad ng mga estudyante, magulang at guro. Ito si RH9 Tina Nolasco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat RH9 Tina Nolasco. Samantala, punta na po tayo sa Mindanao. Dahil Aboitiz Power at Davao Light Foundation katuwang po ang DZRH Operation Tulong, patuloy po ang pagsasagawa ngayong araw ng Palugaw Feeding Mission dyan po sa Kalanganan 2 sa Cotabato City. Magandang umaga, Wonder Woman, may binauhan. Yes, Wina, magandang mainit na araw mula dito sa Cotabato City. Yan ang ating pinuntahan ngayon sa ating day tour ng tuloy-tuloy na feeding mission. Of course, ang ating kilalang-kilala na, ayan, nadala na natin sa Mindanao muli, ang ating palugaw. Sabi nga natin, pagka may lugaw, hindi lang agahan, pwedeng merienda, pwedeng tanghalian, pwedeng hapunan. Yun ang ating mobilisasyon para sa mga naging biktima ng magnitude 7
0.8 na lindol dito sa may bahagi ng Mindanao. So day 4, Cotabato City tayo at mainit dito Itiwina. Though may mga pagkakataon na medyo maulan sa ilang bahagi, pero ngayon napakainit ng sikat ng araw ng ating tinungo. Nakadalawa kagad tayo. Actually, natsyempohan natin yung mga beneficiary natin, mga estudyante, recess time. So, tuwan-tuwa yung more than 500 students ng Buaya Elementary School dito sa may Cotabato City. Oh, Miss May, tama ba? Ngayon, ongoing na ang kanilang klase. Balik klase na ulit, Yes, balik klase, pero siyempre nadagdagan yung mga problema nila. Merong mga silid-aralan na hindi ulit nagamit dahil nga nagkaroon ng problema nung lumindol. So, meron silang dalawa na yung totally damaged building nila na hindi nagagamit. Kaya merong nadagdag na mga classrooms na hindi na rin nagagamit. So alam mo na, pagka ganun, syempre aayusin na naman nila yung schedule ng mga klase. So tayo, unang-una, bago dito sa Buaya Elementary School, pinunta natin ang covered court ng Barangay Kalangan 2. So yan yung pinuntahan natin. At meron ding mga estudyante na nariyan, kung makikita ninyo, unang part yan, talagang yung mga recess time nila, yun ang ating chinempuhan para nang sa ganon yung mga bata na talaga namang, alam mo yun, tuwan-tuwa doon sa ating palugaw. Kasama siyempre mga nanay, tatay, mga guardian. Hindi lang yung mga batang kumain, pati ang kanilang mga parents, mga guardian na kasama sa eskwelahan. So from Barangay Covered Court, Kalangan 2, yan at dumiretso na kagad tayo, halos magkalapit lang yan, Buaya Elementary School. At napakainit ng pagtanggap ng eskwelahan sa paumulo ng kanila principal, si Principal Algina Diallo, Dr. Algina Diallo. So merong 14 teachers, imagine mo 446 students, 14 teachers, sila yung ating plus mga parents. So dami nun, bilangin po Itiwina. Dami nga. Surprise, plus yung mga nanay. Kaya taob yung ating tatlong kaldero dito pa lamang sa Buaya Elementary School at dalawa dun sa covered court ng Barangay Kalangan 2. Alam mo, sarap lang sa feeling kahit alam natin na, alam mo naman ang palugaw team natin pag ganito, walang tulugan. Siyempre kasama pa rin yung ating mga sister station, di tayo iniwanan. And of course, Kuyang Jun Di Makutak, courtesy ng Kuyang Jun Di Makutak at tayo ay meron din tayong security team, escort mula sa Philippine National Police courtesy ng Kuyang Jun Di Makutak, age 19. So siya yung ating pangunahing guide or coordinator dito sa Cotabato City. So pag makita mo, so nakadalawa kagad tayo, and then ngayon ang team ay patungo na sa Barangay RH10, di ba? Nakita mo yung yung pangalan, RH10. So Rose, I think Rose Hill. Yung so 10, sabi nga ni Kuyang Jun kanina, nagkukwentuhan kami hinahanapan daw siya ng 19. Kasi I think hanggang 14 lang ba? Sabi ko, Kuyang Jun, pwede ka na pala magtapat ng barangay, ikaw si RH19. Yun ang kanina ay masayang kwentuhan namin habang tayo ay kasi naka-research nga yung mga estudyante. So, ang ating destination ngayon, Barangay RH10, at ito yung ating pangatlo, para ngayong araw dito sa Cotabato City. Dahil, alam mo, pagka pinag-uusapan yung mga, lalo na ngayon, di ba, Itiwina, merong mga pagyanig. Aftershocks pa, Miss May. Sa Jansan, di ba, nanggaling tayo dyan sa hapon, sa General Santos, bago tayo nagtungo ng Cotabato City. Tayo tawag nito, nagulat nga tayo nung makita natin lahat na meron na namang mga pagyanig na nararamdaman, lalo na kagabi, meron pa, di ba? So, tuloy-tuloy yung pagyanig, kaya sana lang wala na, kasi sana wala nang mas malalakas pa dyan dahil, alam mo na, kailangan makarecover o ating mga kababayan na naging biktima ng magnitude 7.8 dahil kung paano makaka-recover kung sunod-sunod pa yung mga pagyanig, di ba? So tuloy-tuloy din yung trauma, lalong-lalo na ng mga bata.
sabi ng Sir Dodi Ladrera, of course, lagi natin kasama Sir Dodi kasama natin. Napakasipag ang team Sir Dodi at siyempre ang team Izira kasama din natin, hindi lang ang Love Radio, Jensan, Davao, di ba? Of course, Coronadal, ang Sir Dodi, sila pa rin yung ating buong team na kasama na umiikot. So, kung tawag nito, sabi nga natin, nung pinanggalingan natin kahapon dyan sa Jensan, tayo ay nag-feeding, di ba, nung hapon from Barangay Dagyangas West. Kaya tayo ng bahaging bundok ng Barangay San Jose. Dahil talagang yung tigil na namin kasama yung ating mga DJ from Love Radio Jensan. Alam nila rin kwento, no? Tigil hininga kami dahil hindi nadaanan namin mga nakita mo naman, nasilip mo, di ba? Para silip namin, wala na yatang lupa. Hindi na kinakapitan yung mga yung aming dinadaanan na infrastructure. But anyway, tuloy-tuloy lang dahil hatid natin at lagi nating kapartner ang this time naman from Davao Occidental, particular dyan sa Jose Abad Santos, yan ang day one ng ating partners na Aboitiz Power and Davao Light. Ngayon naman, dito sa Cotabato City, sila pa rin ang ating main partner, no? Ayun. Of course, ang Aboitiz Power at ang Davao Light. Nakakatuwa na sila ay makasama dahil itong mga lugar na to ay of course yung kanilang pinagsiservisyohan. So tuloy-tuloy tayo, ipiuwi na siguro Mayang hapon ulit, Miss May. Oo, sa public service hour. So ang maganda lang pag makita ninyo, tuwan-tuwa yung mga bata. No? May mga umulit pa, may nag-second round. Diba, yung mga bata, tuwan-tuwa, hindi lang sa lugaw, pati sa itlog. Pag sinawakan yung itlog, gusto maraming. At syempre, hatid ng ng the Aboitiz Power, of course, yung mga pinamahagi natin na apat na Aboitiz water bucket filter. So meron tayong mga beneficiaries, mamaya ikukwento ni Iza yung mga beneficiary natin na ito ay kanilang magagamit sa panahon ng pangailangan na walang potable water. No? So ito ay para sa kanila na talaga namang yan yung unang nangyayari, di ba? Walang mainuming tubig. So malaking tulong yan para sa kanila. At I think nag-distribute din tayo sa school sa mga beneficiaries. Ayun, mamaya Miss May, antabayanan natin yan sa public service hour. Yes, ipiuwi na. Tayo ay ngayon ito na, nakarating na tayo sa Barangay RH10. Talaga naman palang Barangay RH10. Ayun. Sige, Miss May, ingat kayo dyan. Sige. Pagsamantala, sa pangalan ng buong puwersa ng ating DZH Operation Tulong, ating Palugaw team, at of course, ang ating mga sister stations, mamaya standby si kay Iza Gabriel. Ako naman, may binauhan para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino, sa Cotabato City. Maraming salamat, Wonder Woman Miss May Binauhan. Sa pamamagitan po niyan, dito na po nagtatapos ang ating isang oras sa paghahatid ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayan na may kaunting balitaan. Mamaya po babalik po tayo sa Public Service Hour, Pilipinas ang oras, 11:11 ng umaga. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumi